Ayan yung tropa, good morning. Good morning! Good morning, bali February 9 po ngayon. Yan araw po ng Lunes. Kamusta day off nyo? May pasok tayo kahapon eh. Okay, malapit na Valentine's Day, no? Ano ba plano nyo? February 14. Nag-practice ka na, kuya? Nag-practice na si Kuya Richard. Okay, toolbox muna tayo. Yeah, meeting tayo. Bali ito mga karos, kakatapos lang natin ng mag-meeting ng kasama yung buong tropa. Yan, nag-toolbox po tayo at nakapagbigay na ng deployment. Ayan, kalasa na, dire-diretso na po sila sa ating mga ongoing project. Ito mga karos, bali February 9 nya. Samahan niyo pumili kami ngayong araw ng Lunes. Yan, enjoy watching po. Meron tayong mga ipapadeliver ngayong araw. Tapos update na rin po tayo sa ating mga ongoing project. So, samahan niyo pumili kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching. Let's go. Tara. Ito na yung gate pass para sa bago nating project dito sa Phase 3. Yan, ipapasa natin dito sa guard. Tapos ang delivery natin ngayong umaga. Yan, may delivery din tayo doon sa ongoing project natin sa may Block 15, Phase 3 din. Yan, nagpa-deliver tayo ng mga plywood na para sa finishing carpentry. Yan, paglabas ng subdivision namin dito, nasa harapan lang yung Phase 3. Nandito na tayo sa Lumina Homes Phase 3. Ayan, good morning sa aming mga client owner. Siya nga pala, shoutout nga pala kay Sir Albert Magdamit Vlog. Yan, kay Kuya Albert. Yan, sila po yung gumawa ng bahay na to. Kung nagkataon na magkasabay namin ginawa, may collaboration sana kami. So, ito yung tropa. Si Ricky at saka si Bilog doon magtatrabaho sa ongoing project natin sa Block 15. Sige, okay. Yan, nagbigay na sila ng instruction dito. Siya nga pala mga karohas, nabanggit ko kahapon sa vlog natin ng linggo. So ito nga po pala, may mga panambak tayo rito. Nahakot po lahat nung naghahakot. Bali 2 hakot po yung ginawa. So advantage na rin po sa atin kasi kita nyo naman may stock file na tayo rito. So balak namin na ilagay dito yung hollow blocks at saka yung bakal. Yan, isang mahabang bakal kasi nasa 6 meters yun. Tapos ang sukat naman nito is 9 meters. So dito muna natin ilalagay. So prepared muna natin na maglagay dito. Gawa ng wala naman tayong ibang space kundi dito lang. So Chi at saka Epoy, dyan nyo ilalagay muna yung ano ha. Ayan, dyan muna kasi magiging stock file natin to. Yan. Tapos itong umaga pinawawalis natin kay Epoy yung good morning ka. Napawalis muna natin. Or kung pwede rin kayo rin ng pala, Poy. May pala tayo dyan, Poy. Yung ano, yung ang tawag dun, yung flat, para mas malinis. So kailangan natin na laging nakikita na malinis tong area na to. Gawa na may mga dumadaan na sasakyan. So mamaya update, may paparating tayong mga materyales po dito. So itutuloy lang po nila yung excavation dito. Kita naman natin medyo marami na rin pong nagawang hukay dito. Yung existing na lababo dito sa outdoor, so tatanggalin po yan. Yan, tatanggalin. Ay, morning, si Ian. Morning. Okay. Okay, pumunta naman tayo dito sa isang project pa natin sa Phase 3. Yan, good morning sa client owner din natin dito. Ang isa sa mga sikasuhin dito yung palitada. Hindi ko masyadong nakita kahapon na paubos na yung binistay nila na buhangin. Yan, bibili muna tayo ng buhangin dito. Tapos ipapasukat ko kay Bilog yung kailangan na metal paring dito. So kailangan na rin din natin ito malagyan ng ceiling framing para sa pinakakisame. Tapos ito, aayusin po yung palitada nito para pag nagkisame maganda po siya tingnan. Tapos magpo-pull out na rin po tayo ng ibang mga kalat dito ngayong araw. Yan, metal paring muna. Log, pakibilang na lang. Yan, update mo ako. Tapos mga sa tansya mo, ilang pang ganyan? Para dyan, sir. May TNB pa ito, palitada. Tapos yung dito pa, ano? Tapos yung dito pa. Okay, sige, bibili mo na ako kahit 40. Madali naman magdagdag eh. Kasama na rin sa siya, sir. Sa TNB. Tapos yung inasikaso doon sa taas kahapon, downspout. Plus yung dito. So dito mag-iingay pa tayo kasi kailangan nakabaon po to sa sa pader. So itong mga piping. Pero nag-layout na si Louie dyan. Ang hindi pa nagagawa dito is yung renovation ng piping dito sa floor area. Siya nga pala, nahati lang tong TNB natin sa tatlong 60. So 60 cm para sa lavatory, 60 cm para sa water closet, and 60 cm para po sa
toilet shower area. So dapat po sana ang standard finish po ay nasa 210, pero yun lang po yung sa turnover. So kung sa 210 magdadagdag pa tayo rito. Ngayon sisikip pa po banda to. Yan, sisikip pa siya. So ito muna yung update natin dito. Bali yung sa niche, yan, naglagay po tayo ng 1 meter 30 by 1 meter na niche dito. Yan, may pinagayahan si client owner. Syempre matatakpan naman po yan. So as of now, butas siya kasi hindi naman natin kayang sinsilin talaga siya na may matitirang pader. Mas maganda na po yung ganyan, mas pulido yan. Yan. Okay. Ito. Tapos ang isa sa mga asikasuhin dito, itong ating folded gate na may 4 na panel. Meron tayong binili rito na hinges. So meron tayong combination ng concealed hinges, yung ano po, yung cylindrical hinges na 1 3/4 at saka tubular hinges na 2x2. So si tubular hinges yung nakakapit sa poste. Tapos sa ano naman po, sa combine, ito po yung gagamitin. Yan. Yan, may mga hindi pa nagagawa rito, yung pag-tiles dito, tsaka yung pagsisimento. Ayan, purchase muna tayo ng metal paring. Tapos bibili tayo ng additional na bistay na buhangin. Yan, bumili tayo karagdaga 4 na metal paring. Bali pinapuputol na lang natin sa 8 feet. Yan, kahit naman putol siya, sakto dun sa sukat ng paglalagyan. Yan. Tapos 40 ang bistay na buhangin. Ito 40. Ayun oh. Okay na tayo rito. Let's go. Ito nga pala yung pinamili natin para dito sa project natin sa phase 3. Ayun na. Let's go. Yan, so nakikita ko baka kasya na to. Kung magkukulang, habol na lang, pero siguro mga ilang bag na lang siguro. Yan na. So makikita natin ngayon na nakakabit na po yung folded gate natin mamaya, pero hindi pa po makukompleto yan. Kasi yung pinaka final nito, bibili tayo ng materyales na hindi na po pinipinturahan. So direct na po natin siya ikakabit. Tapos yung sa poste doon at saka yung mga dapat linisin na palitada doon, yan, maayos na natin yan. Yan na. Bali mga karaos, nandito naman tayo sa garden. Yan, bigay tayo ng update dito. Yeah. Siya nga pala mga karaos, good morning sa client owner natin. Nandito tayo sa Garden Premier Phase 5. So ito yung mga nagawa kahapon. Ganito sana ang weather yung inaasahan natin kahapon, no? Araw ng linggo. Yun nga lang, medyo makulimlim at may kasama pang ambon at konting ulan. Eto, waterproofing ay sa gilid. Yan, si Rusty at saka si Kuya Boy yung nandito ngayon. Yan, ikot muna tayo. Ikot. So ito yung sa waterproofing natin. Pati yung sa pasumaan, no? Ayan, meron po yan sa ibabaw. Tapos yung sa taas, yan lang po yung lalagyan kasi may bubong naman po tayo rito sa baba. Tapos yung dito sa likod, ay sa likod, nice, natapos na pala. Yan, natapos ni Kuya Philip. Galing. Oh, pati rito. Yan, natapos din yung pagpapahid. Nice. Yan, medyo maingay kasi nag-wiring tayo. Dito mga karos, nakalimutan ko magdala ng latex. Nakapagdala ako rito isang galon lang. So marami nang gagawin kasi si Rusty rito.
pine-prepare ni Rusty rito yung gagamitin nating insulation para rito sa outside roofing. So dito meron tayo sa gilid at saka sa balcony. Yan, babalik na lang tayo rito mamaya. Yan, materialis natin. Yung sa materialis pala natin, isang flexible na balde na lang yun natira. Bali ang tatrabawin ni Rusty ngayon, mga 11 pising board, pipinturahan niya yung makinis na part. So dalawang part kasi ito, yung isa medyo rough, yung isa naman medyo makinis. So yung makinis, yun ang pipinturahan niya para pag sinalpak dun sa industrial roofing natin, yan na, may pintura na siya, i-retouch na lang. Tuloy-tuloy lang yung gawa rito. Tapos dito banda, pinatapos na natin yung pinaka waterproofing nito. Bali naka 2 coats to bago installan ng tiles. Ang gagawin na lang po kapag magtatrabaho rito, marami naman pong karton na naipon gawa ng marami tayong na-unbox na tiles. Yun yung isasapin na lang natin dito. So ang ganda rin po kasi ng weather, baka kasi mag-ulan-ulan, at least naka ano na siya, naka waterproof na. Yan, tinutuloy lang ni Kuya Boy yung electrical dito. Tapos dito naman sa taas, naglagay na tayo ng markings. Ayan, hindi ko na kasi matanggal to, pero ito nandito yung banda sa baba. So makakaragdagang socket dito or outlet. Meron tayo dyan. Tapos meron tayo sa ilalim. So dito banda sa gitna meron, kasi dyan dadaan po yung kable ng internet. Meron din po tayo rito. Napakatahimik dito sa garden, pero sa renovation talaga kailangan ng konting pasensya, kasi pag natapos naman to, yan matatahimik ng lahat. Yan, meron tayong demolition, kaya medyo maingay. Sa bagay, kapag magkakasunod gumawa yung mga nagpapagawa rito, lagi talagang may ingay. So ito muna yung update. Yan, gumpisa na uli. Yan, babalik na lang po ako dito para dun sa latex, kasi kailangan mapinturahan niya yung dineclare kong mga pising board na kailangan matapos ngayon. Yan na. Bali, nandito tayo sa hardware ni Ma'am Melanie para magbayad po ng mga materyales. So ito kasing mga materyales na kinuha natin ay bultuhan kaya hindi natin patatagalin yung pagbabayad. So lagi naming i-share sa inyo yung first materials na pinipurchase namin kapag meron kaming bagong project. At lagi pong nasa 100,000 plus po lagi yan. So sa mga nanonood po sa aming video, kapag may bagong project, ganyan po lagi yung materyales na pinadi-deliver natin, kasi yung ganyang klaseng materyales kaya ng stock file nung ongoing project, yung bago. Okay, magbabayad muna tayo, then i-share ko sa inyo kung magkano lahat. Okay na tayo rito. Yeah. Ay, hangin. Palagi pong mahangin mga karohos, kaya yung sasakyan natin mabilis po mag-alikabok kapag naka-parking doon sa bahay. Tsaka kailangan talaga ng parking lot. So, wala pa tayong nahanap. Siya nga pala, hindi binigay pa yung original na resibo kasi sa sobrang dami rin kasi ng ipapadeliver natin. Bali ano pa po yun, tatapusin yun hanggang maghapon. So share ko na lang po sa inyo. So ito yung pinadeliver natin. Yan. So 112,240. Yan. Tapos 2,900. Yan, pako. Tapos alambre. Yan po yun. Tapos nagpa-deliver din tayo ng 15 pieces na dito sa block 15. Bali 15 pieces na local marine plywood na 3/4. At saka 1 galon ng solignum na pinapahid natin na pang anti-anay. Yan, 21,900. Okay. Tara. Yan, bumalik ulit tayo sa garden. Ayan, Ras, ayan. Ras, may 40 yan sa'yo na. Nasa loob. Oh, may 40 pesos yan sa loob. Oh. Sa'yo na yan. Nag-umpisa ka na ba magpahid?
Ayun, dito pa lang muna. Okay, sige, sige. So, ayun pala, oh. Nagwa-waterproofing na si Rasteron. Yun, oh. Kahit ito mga karos, kabilaan po yan, i-waterproofing natin. Kahapon kasi, medyo umuulan. Kaya ito muna yung pinapriority ko. Pero ito, kabilaan, palalagyan din po natin yan. At saka to. Yun, oh. Yun, oh. Yan, magbe-break time na rin po muna. Ayan, 11:15. Mga 45 minutes na lang. Break time na. Tara. Okay mga karos, after break time. Yan, kasama natin si Mrs. Okay, balik tayo rito sa phase 3. Pero babalik ulit tayo dito mamayang hapon. So shoutout muna kay Digna Paras, watching from Hong Kong. Yan, God bless po sa inyo dyan. Ingat palagi. Yan, meron lang ako din na lang gamit dito na makakatulong po rito sa trabaho. Yan, may dumating na po na buhangin dito pero hindi kayang kumpletuhin ng isang araw. Yan, buhangin pa lang. Epoy, pababa ko. Tapos ito, steel bar, combination to ng 10mm, 12 at saka 16mm. Yan. Pasuyo, Poy. So ito lang, yung cut off. Yan, may alang-alin, yung cut off. Sige. Sige. Tapos ito pa yan. Yan, may bala pa yan. Plus ito, extra. So, tapos baba mo tong ano, yung pala lang. Hindi yan, hindi kasama yan. Yan, bali yung cut-off, may laman na bala yan. Consumable materials tawag dyan. Tsaka may extra pang bala. Yan, ibibigay ko na kay client owner. So, dito na po gagamitin yan. Yan, pa-previous na natin. Yan, aalis muna kami ni Mrs. kasi may asikasuhin kami ngayong tanghali. Tapos dadaan tayo ng Inco. Tapos dadaan tayo ng Anyana Bel Air East Project. Let's go. Baka hindi ako makadaan ng phase 4 ngayon. So doon muna tayo. Tara. Bayad ko na to eh. Sige, sige, sige. Eto na naman si Madam Melanie. Bayad ko na to doon. Nagpunta ako kanina eh. Yung carbon copy. Carbon copy. Dapat yung white. Dapat kaya yung white. Hindi kasi pinaiwan nila kanina. Gawa ng ano, para ma-double check yung releasing ng mga materyales. Nalilito ako rito eh. Carbon na naman yung binigay. Bayad ko na, nakapagbayad na ako kanina. Pinicturean ko na nga lang eh. Yan na. So ito po yun, mga binayaran natin kanina. So 112, 240 plus 2,900. Grabe yung ano, sulat ni ma'am. Pang doktor. Patay, walang parkingan. Okay, dito muna tayo sa gilid. Pag may lalabas na lang. Mabilis na naman tayo. Okay na tayo rito mga ka-row house. Sa mga consumable materials, makakamura ka rin talaga dito kahit papano. Yan, bali, hindi pa ako bumibili ng consumable materials para sa overall paint dun sa project natin sa phase 3. Yan na, marami pa kasing gagawin dun. So ito ay paghahanda na lang muna sa garden, pansa garden. Yan, bali, bumili na tayong paintbrush at saka maraming baby roller. Si Louie nag-request sa akin, level bar. Tapos nasa bandang ilalim lang yung mga pang chipping gun. Yan, hindi ko na may ano, yung bala ng chipping gun. Yan, nag-request na rin si Kuya Boy. Joy, paso yun sa likod. Let's go, sa Anyana tayo. Tara. Andito na tayo sa Anyana Bel Air East Project. Magandang araw kila client owner. Tirik ang araw dito, oh. Pero hindi masakit sa balat yung init. Malamig pa rin. Yan, February na, malapit na po natin maranasan yung sobrang init naman. So pinagbigyan lang tayo ng mga ilang buwan para maging malamig. Yan na, update. Nakapaghakot nga pala rito mga ka-row house. Yan, nakapaghakot ng panambak. Yung isang hakotan lang pero naiwan talaga tong mga kalat. So ito, hindi na nila ito nahakot. Tapos ito naman po pwede naman po na re-dispatch sa junk shop. Yan, pagdala ko na lang si Mulong. Siya nga pala mga karos, may nakapag-comment na tungkol sa black bag.
Okay, ganito yon. Dati talaga, black bag ay ang binalik namin sa black bag. Ang problema namin dito, ang issue natin sa black bag, meron po kasi talagang ano rito eh. May galang aso, minsan may pusa. Tapos na-report kami dito noon na yung mga kalat basura namin napunta dun. Napunta dyan, kumalat dyan. Kasi hindi naman po kasi talaga matibay ito. Kaya bumalik kami sa sako. Yan, tingnan nyo. Ganda naman yun, no? Oh. Talagang kalat lang talaga ng tao yan. Ito ano namin. Nakasako na yan, no? Gaan lang yan, no? So ang naging problema namin, hindi nga to matibay. Yung hangin, kaya niyang butasin tong black bag. So ito, bumalik tayo. Pero kahit naman na naka black bag kami, hindi pa rin naman po talaga hinakot. Yan, gagawa natin ng paraan to. Pinakailangan, mapahakot pa natin to lahat. Yan, malinis na po rito. Yan, malinis na. Konting kalat na lang. Tapos sa kanina, nung toolbox kami, isa yan sa mga napag-usapan namin. Bagay na yan. Okay, window grills pa rin, pero kinulang. Nagpabili pa tayo kay Adonis. So ito, karagdagang ilang piraso ba to? Yeah, 6. Yeah, 6 na piraso pa. Yeah, update tayo rito. Yung ibang window grills may kulay na. Yan ang ginagawa ng masilya ni Kuya Rigor. Yan, may masilya rin dapat siya. Tapos dito kulay black lang yung pintura ng mga window grills. Ay, dyan na pala yung pinipintura ni Kuya. Kuya, may mga ano to? Waterproof? Wala pa? Meron sa pati doon, no? Sige, ayos. Oh, ilulubog yan. Si Adonis na bahala dyan. Yung ginagawa ni Kuya Rigor. Ginamit mo na naman yung skills mo, ha? Maganda ba? Makinis? Makinis ba? Oo nga, no? Oo nga. Kaya nga, last ng hangin. Bira to. Sa susunod na buwan, mainit na. Yung ano ng hangin, mainit na. Hindi na maganda sa balat. Kaya ka nasa loob. Kaya pala siya nandito. Para dito sa isang pintuan. Barnis. Para po dito yan. Ngayong linggo, bali ano to, mabubuo na po natin to. Ang mga detalye niyan, may ilaw pa po yan, tsaka sa ilalim, tsaka dito. Yan, lalagyan pa natin ng ilaw. Dito yung ginagawa naman ni Louie, nag-install na po siya ng tiles. Ang accent is nandito, yung wall accent. Nakakita na naman tayo ng tubo. Yung tubo na yan, yan po yung pasingawan para dun sa water closet. So nakita naman na to ni client. Bali ang mangyayari, hindi na po mabubuo yung pinaka niche, sa gilid na lang. Nandiyan na lang po tayo maglalagay. Hindi na natin mabubuo yan. Kaya gawa ni Master Jojo dito. Ay isa-isa niya lang kinakabit yung doorknob. Tapos ito naka-tile grout na. Linis na. Toilet and bathroom. Magdala tayo ng ano bukas, pentel pen at saka coupon band. Okay. Bawal ang pumasok. Lalagay ko rito, no? Sige. Malinis na eh. Ito, retouch na lang, ha? Ito nga pala yung doorknob ni client. Bali, yung design niya, sakto lang, maganda rin. Kulay black, pero yung brand naman nito napakatibay. Yan, napakatibay yung brand nito. Tapos dito naman, pinababalik na lang ni client yung ganitong disenyo. So ganito na lang po daw yun nandito. Bali puputulin na lang namin to.
Ang purpose lang naman nito mga karos kung bakit nakasagad to hanggang taas, para ito ay hindi gagalaw, matibay ito. Since magkakaroon na po ng handrail dito, pwede na po natin itong tanggalin. Yun na lang yung pinaka-disenyo. Pero sa unang plano and design and perspective ni client, meron pong trellis design dito gamit yung tubular WPC. Yan na, napag-desisyon na nila na handrail na lang. Yan, para sa akin, mas maganda po yun. Kung ganun na lang. Yun, no? Ito. Wala pa yung WPC. Bali, ang focus ni Master Jojo ngayon ay magkabit po ng mga pintuan. Kapag nakakabit na kasi ito, yan, syempre magkakaroon na ng separation yung bawat kwarto. So yung mga dumi, alikabok dun sa ibang area, hindi napapasok dito. Pero mga karos, lahat to may retouching. Ganda, diba? WPC na lang dito. Bibila ko na lang ng mga handle to. So asikasuhin ko na lang to, baka bukas. Pupunta ako ng Wilcon bukas eh. Magkikita kami nila client owner doon sa phase 3. Yan na. Punta tayo rin. Sasabay ko na lang yung cabinet handle. Diba mas maganda pag wala na to. Pag putol na to, mas maluwag na siyang tingnan yung area rito. Tapos ikakabit na lang po ito hanggang dito. Yan. Bali magkakapareha lang yung pintuan dito kahit sa TNB. Halos magkakapareha lang ng design. Yun o. Diba? Mas kompleto ng tingnan. Mas kompleto ng tingnan dahil meron na po siyang mga pintuan. Ayos. Sa TNB pwede nang gumamit ng mas maliit. Bali 60 by 210 na lang po yun, 60 cm. Tapos sa standard ng mga kwarto 70 by 80. Yan ang standard. Pero conforme na lang po sa nagpapagawa kung gusto pa niyang laki-lakihan pa. Bali, ito muna yung update mga ka-row house dito sa project natin sa Anyana. You know? Sa isang buwan naming pagtatrabaho rito, simula ngayon, malamang to halos matapos na natin. Medyo hindi pa magandang tingnan, may kalat pa kasi kami rito eh. Pagtutulong-tulungan na lang po muna namin to pagka makailang araw lilipas. Okay mga karos, balik tayo rito sa phase 3. Nagpagupit nga pala tayo. Tara, update. Sumakop lang ng konting portion sa kalsada.
Naglagay na lang tayo ng drum. Di bali, hapon naman na. Masyado ng maraming bakal. Kompleto ba yung bakal o hindi? May kulang pa. Okay, bali kompleto na to. So merong iba kasing sa delivery ngayon, hindi natapos nung hardware ni Ma'am Melanie. Kagaya nung CHB. So CHB wala pa. So ipagpapabukas na lang daw nila. So 1/2 elf, ayan, ng graba. Tapos ito naman isang elf ng buhangin. Tapos bakal 10mm, 12 and 16. Tapos dito pinapatapos pa po natin yung lalim ng hukay at saka ng wall footing. Yan, bali 1.2 by 1.2. Yun, okay na rin to. Tapos ito iuhuli na lang nila. Yan, pwede naman to mahuli na itong part na to. Saka pala mga karos, hanggang kami rito, hanggang alas 7 ng gabi or alas 8. Bali overtime. Yan, overtime tayo. Yan, bukod pa sa mga materyales, simento nandito. Kaso nga lang, marami pa pong kulang to. Yan, marami pang kulang kasi nasa 140 yung pinadeliver natin. Yan, napakarami pang kulang. Pero ang importante rito, dapat ito may alambre na. Yan, pa nag-uumpisa tayo, yan may alambre na. Bali 10 kilo to, tapos ito naman isang bugkos. Yung isang bugkos nito nasa 20 kilo. Yan, 20 kilo. Tapos common nail and concrete nail. Ayan, dami yan. Tigli 5 kilo. Ayan, tapos sa concrete nail, detres. Tapos syempre kapag nag-uumpisa tayo, kailangan naka-ready na rin to. So ito yung gagamitin natin, Thermitrek sa anay. Tapos ito yung stirrups natin. Bali ano po to, 10mm yung gagamitin natin. So lahat naman yan according po dun sa plano. Nakaplano naman po lahat. Yan. Ayan, sa stirrups natin, bali combination lang po ng 10mm. Yan. Tapos ang ating mating, bali 12mm siya. Tapos poste natin is 16mm. Ayan, 16mm. Yan, marami pang kulang na materyales mga karos. Bali yan po yung nasa resibo kanina. Nasa 200 nasa 100,000 plus na po. Yan lahat. So itong materyales na to, makakapagtayo na po tayo ng poste rito. Tapos makakapagtayo na tayo ng slab. Yan po. Dito sa may back extension. Tapos syempre itong graba natin, kulang po to. So nakikita ko dito pa lang po yan sa mga butas. Tapos itong buhangin na to, dito pa lang po yan sa ground. So hindi naman natin mapagkakasya lahat. Ang materialis pala na simento nasa ano pa yata ang kulang nila rito, nasa 60 bags pa. Tapos yung mga hollow blocks wala pa. Okay. May lamesa tayo rito Bakit may pagkain? Sa inyo yan? Galing? Sa akin boss. Ay, pagkain kayo. Ayos. Ayos. Yan. Okay. Okay na po tayo rito. Bali, kumplituhin na lang natin yung ilaw para mamaya madilim. Meron silang ano rito. Meron silang gagamitin. So, sa nakikita ko, pwedeng hanggang alas 7 or alas 8 sila rito. Yan, bali hindi pa naman tayo magkakandak ng buhos ngayon kasi hindi pa naman kompleto. Baka sa susunod na araw makompleto natin. Yan, bali yung nilalaman ng mga pinamili natin. Baka bukas ko na may pakita ng kompleto. Bali ito mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Lunes. Maraming salamat po muli sa pagbisita at walang sawa niyo po suporta. Yan, dito po sa aming channel. Ay mga karos, shoutout nga pala kay Ma'am Matilde at saka sa tita niya. Tita po ni Ma'am Matilde pumunta dito kanina. Maraming salamat po sa pasalubong. Nakaambunan pa po kami ng pasalubong galing ibang bansa.
Yun oh. May pagkain pa, ano? Anong pangalan niya ni Mama? Hindi mo na itanong. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, ano po, isa sa mga magiging client natin sa Lumina Home Space po. Maraming salamat po. Naambunan pa tayo ng ano. Oh, dates to ah. Ang ganda po sa kape. May sabon pa. Yan at meron pang para sa mga bata. May pa Jollibee pa. Okay.